So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa rin tapos itong sagutan ni Sandro Marcos at saka nung manyakis na si Pulong Duterte. Eh, ang nakakatawa po dito, itong response po ni Pulong Duterte kay Sandro Marcos. It's getting more stupid. Pa-stupid po ng pa-stupid. So ito no, sa hindi lang po kasi updated, alam naman po natin na napalitan na bilang House Speaker si Martin Romualdez. At ang pumalit nga po dito na bilang bagong House Speaker ay si Boy GD. Ngayon, ang bintang ngayon ni Paulo Duterte, ang nagmaniobra daw po nito na para ang pumalit nga kay Martin Romualdez ay si Boy GD, si Sandro Marcos daw po yung nagmaniobra. So, syempre, ito po isang bintang na naman po ni Pulong Duterte na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Kasi nga po, in the first place, mga kababayan, palagi pong absent itong manyakis po na anak po ni Digong, itong si Pulong. Palaging absent yan. So, anong alam niyan sa nangyayari po sa loob ng Kongreso? Kaya kayong mga bobong mga DDS dyan sa Davao, puta yung kung binoto nyo congressman, matagal na pong pala absent yan. Ba't binoboto nyo pa rin? Tanga-tanga nyo talaga eh. No? So ngayon mga kababayan, no, ito lang reviewin lang muna natin Alam ko napanood nyo na po ito, no, pero para makuha natin yung konteksto, no, ito yung reply no, ni Sandro Marcos, yung unang-unang reply niya no, kay Manyakis Pulong Duterte. Move na naman daw po itong pag-resign ni Speaker, tapos kay Wait. Yan, ito yun eh. Sige. Pulong Duterte, move na naman daw po itong pag-resign ni Speaker, tapos kay po pumili kay Bojidi. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Actually, content ko na to kahapon eh. So, akala ko kasi, no, pag-reply nito ni Sandro Marcos kay Pulong, akala ko finish na. Ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, sumagot talaga dito si Pulong. At alam niyo yung sagot. No, alam niyo yung sagot ni Pulong Duterte. O, alam niyo, ang sagot ni Pulong Duterte, magpa-hair follicle test daw si Sandro. Putang ina, anong kinalaman nun? O yung pinag-uusapan dito, pala absent ka, tapos yung 51 billion nawawala. Tapos bigla mong babanatan na hindi, magpa-hair follicle test kayo. Wala ba kayong ibang alam na narrative sa politika kundi puro droga-droga lang? Ito po yung example mga kababayan no, kung gaano po katanga at kabobo itong mga supporter po ng mga Duterte. Actually, napaka-logical po ng ng narrative eh. No? Ang pinag-uusapan dito, pala absent ka. Ba't ka nangingialam? No? Nagko-comment ka sa mga bagay na hindi mo alam. Tapos, 51 billion mo. Tapos, anong kinalaman ng droga? Alam mo, baliw ata itong mga puto. Baliw ata itong mga to eh, no? Oh. So, ngayon, na para makuha natin yung point natin, no? Ito, may report yan dito eh. Diba? Parang ang palagi na lang sagot ng mga DDS talaga at saka ng mga Duterte pag sila nako-corner, droga, pero follicle test. Kahit napaka-irrelevant nun. So ito yung sagot ni Pulong Duterte, pero mas maganda, no, may report dito yung News 5. So mas maganda, panoorin muna natin yung report ng News 5 dito. Okay. Wala namang copyright to eh. Sige. Kapatid na Duterte, si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod yan ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Aniasa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi raw matiis ni Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Yan ang sagot niya sa banat ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang mga... O yan na mga taga Davao sa tingin niyo ba valid ba na reason yon? Hindi nga, ito usaping matino. Alam ko mga bobo kayo pero kahit konti, taasan niyo yung yung level ng utak ninyo. Okay. Sa tingin niyo ba? Paano ba makipag-usap sa mga bobo, no? Pero ito sa tingin niyo ba valid na reason ba 'yon? Na kaya hindi ako pumapasok sa Kongreso kasi puro sila kurakot. No, well, in the first place, mga kababayan, no?
alam naman po natin na itong mga Duterte may bahay din po ng korupsyon. At ang pangalawang mga kababayan, ito po yung pinakabobong sagot na narinig ko po sa buong buhay ko sa pag-political vlogging ko. Kurakot pala yung Kongreso. Ako alam ko, kurakot yung Kongreso. Oh, kung hindi ka kurakot, ba't hindi mo labanan? Ba't hindi ka pumasok? Labanan mo yung korupsyon. Bobo talaga ng mga to. So, kayong mga taga Davao, tatanggapin nyo na lang yung ganyang klaseng reasoning ni Paulo Duterte? Binoto nyo siya bilang congressman? Hindi siya papasok sa Kongreso kasi ang daming kurakot? Parang tanga no? Parang ang tanga talaga, no? Ang tanga. O, continue, sige. Absent. Matatandaang bumuelta si Sandro kay Pulong matapos nang akusahan si Sandro na siya ang pumili kay bagong House Speaker Bogie D at sabihing palabas at cover up lang ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Paka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Alam niyo mga kababayan, no? Siguro sinasabi ko naman sa inyo na ako taga-suporta ako ni Martin. No, in the first place naman talaga, no, hindi ko naman talaga siya ganun kagusto. No, kasi syempre, 'di ba, kung pag-uusapan natin yung charisma, medyo mahina po talaga si Martin doon. Pero ang point natin dito, no, mahirap po i-discredit yung ginawa po ni Martin Romualdez diyan po sa Kongreso. Mahirap i-discredit yung mga nagawa niya. So, yun nga lang, 'di ba, talagang nasangkot siya diyan sa nagbibintangan siya ngayon na parte siya diyan sa nakawan nga po sa flood control project. So, ang maganda kasi dito mga ka-streetways, no, hindi siya naging kapit sa posisyon. No, meron siyang delikadesa. O sige, kung nagbibintangan ninyo ako, step down. O bababa ako. O, kasi imbestigahan niyo ako. O, di ba? So, yun lang. Kasi continue nga natin, sige. Sagot naman ni Representative Duterte, walang ghost project sa kanyang distrito. Mas mabuti raw tumulong na lang si Sandro na ipaliwanag kung saan napunta ang 6 trilyon pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Zaldico. Yan na yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Trilyon ninakaw. Okay. May aligasyon, pero ang tanong nga natin dito, ang sinasabi natin dito, hindi natin sinasabi na inosente si Martin Romualdez. Ang sinasabi natin dito, walang ebidensya. O, ikaw Pulong, putang ina ka pala eh. O, kung pumasok ka dyan, kung pumasok ka sa Kongreso, kung hindi ka pala absent, hindi sana nakakuha ka ng ebidensya laban kay Martin Romualdez. Alam niyo mga kababayan, madaling mambintang. Pero mahirap po patunayan yung bintang. O, ngayon, ang ginawa ni Pulong, hindi na nga siya pumapasok ng bintang pa. Alam niyo kung totoo talaga yung binibintang nila, especially nito ni Pulong kay Martin Romualdez. So, ang gawin niya dapat, pumasok siya sa Kongreso, maghanap siya ng ebidensya doon. Ayun ang point natin dito. Pag may ebidensya, maniniwala po tayo. Alam niyo, ang bobo talaga nito, no? Bobo. Hindi po katulad po nung kay Digong. Di ba, si Digong mga kababayan, nung sinabi natin kurakot si Digong, may data po doon, recorded po yun, buong mundo. Di ba? Buong mundo. Na-declare si Duterte na pinakakurakot na presidente sa buong mundo. 2017 yun. Pag sinabi natin na si Duterte po, si Digong nga po ay mamamatay tao, meron pong namatay libo-libo. May data po yun. O ito, yung bintang nila kay Martin Romualdez. Hindi naman natin sinasabing inosente si Martin, pero sinasabi natin dito, asa ng ebidensya. Para maging parte na ako ng pagiging critic nga po dito kay Martin. Di ba? Pwede ko siyang tawagin tambaluslos, bonjing, di ba? Yun nga lang napaka-unfair kung walang ebidensya. By the way, hindi naman yan yung topic natin eh. Nadaanan ko lang. Sige. Wala pang bagong pahayag si Sandro, pero si VP Sara tila sinigundahan naman ang naging unang pahayag ng kapatid. Ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. That's just... Ang inan to, no? Gago. Sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila. Alam niyo mga kababayan, no? Ito yung sinasabi natin dito eh. Nung ginagawa po yung impeachment trial ni Sara Duterte, alam naman po natin na hindi po ito sinuportahan ng presidente. Diba? Ang lumalabas nga nito ngayon, mukhang ang Kongreso lang po talaga may gusto na pa-impeach si Sara. Hindi po nangailangan ang presidente dito. So ngayon, kung talaga makakampi po talaga yan, si PBBM at si Martin Romualdez sa pagnanakaw nga po sa flood control, ang tanong dito,
bakit pa in-expose ni Bongbong Marcos, ni Presidente, yung flood control na ang tatamaan dito, unang-una, is yung Kongreso. Wala ka rin utang na loob, no? Hindi na nga pinakalaman yung impeachment trial mo. No? Tapos ngayon, ganyan ka pa. Di ba nakuha niyo yung point? No? Meron pong political will ang ating Presidente. Pag gusto niya, magagawa niya po yan. So, mas pinili po natin Presidente na huwag pakialaman yung impeachment at mag-focus dito sa flood control. It doesn't make sense, no, sa sinasabi nito ni Sara na magkakunsyaba ito si PBBM at saka si Martin, kung totoo nga, no, na may pagnanakaw sa flood control. Bakit imbestigahan kung may... Di ba, bakit imbestigahan yung flood control kung makasabot pala sila? Tanga talaga nun. Tanga. At sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026. Alam niyo, parang nakipag-usap tayo sa baliw, no? Sinisisi rin ng busy si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang... Sa tingin ko, mga kababayan, no? Yung mga congressman, bobo talaga nito, no? Yung mga congressman, mga streetwise, pag lumalabas mo ng bansa niyan, yung travel authority po ang pumipirma po niyan. Pag congressman ang pumipirma ng travel authority, speaker, house speaker. Kapag senador ang pipirma po ng travel authority, Senate President, di ba? Si Vice President Sara Duterte, dahil siya ay parte po ng executive, ang pipirma ng kanyang travel authority papuntang ibang bansa, Presidente. Kaya nga 3 branches of government yan eh. Sobrang basic nito, puta. Hindi alam. Ano ba, abogado ba talaga to? mag-resign to evade accountability. Buwelta naman dyan ang Malacanang. Dapat alam daw ng busy na hindi sakop ng Pangulo ang pagbiyahe ng mga mamabatas dahil sa separation of powers. O yan, di ba? O, kita mo, bobo talaga, di ba? Bobo. So ngayon, para makuha natin yung point ng topic na to, balikan natin yung statement nga po ni Pulong. Ito yung statement ni Pulong eh. Bobo talaga ni Sara, no? Bobo talaga nito. Men. Okay, so ito yung statement nga po ni Pulong. Puntahan natin yan. Dahil lakayan natin. Paano ba? Ito, ganyan. Okay. So sabi ni Pulong Duterte, ito yung sagot niya eh. Okay. Walang ghost project dito. Hindi ako naghahanap, pero ang taong bayan, hinahanap kayo ng resibo. Alam niyo kung anong resibo? No? Ng ghost project? Sa 51 billion po, bakit binabaha pa rin po yung Davao City? And it's getting worse. Di ba? Oh, I have refrained pa daw eh, no? I have refrained from attending sessions not out of neglect, but because the stench of graft and corruption has become unbearable within these very halls. Ngayon mga kababayan, no? Ito sabi nga po ni Pulong, kaya daw di daw siya umattend ng session kasi nga daw po, puro kurakot daw. Eh mga kababayan, nung panahon pa po ni Digong, no? Pala absent na po talaga si Pulong. Oh. Nung si Duterte nga po yung presidente noon, pala absent na po itong si Pulong. Tamad ka talaga. At bobo yung mga taga Davao kasi binoboto ka pa rin. So ito, dito ako natawa eh. Diba? At kung tunay kang malinis, gentleman, magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Kita mo, di ba? Then po ako nabubisit talaga mga kababayan eh. Yung biglang sisingit po yung droga-droga na hindi naman kasama sa pinag-uusapan. Kapag natatrap sa isang usapin, ang laging sagot, droga, pa-drug test. Parang ganyan din po, no? Kapag tayo po may kausap tayong mga DDS, walang ibang alam niya kundi drug test lang talaga. Droga lang talaga, no? Tanga. So, may pinagmanahan eh, si Pulong. Oo. So, yun mga streetwise, no? So, kayo po, no? Ano pong masabi nyo nga po dito sa response na naman po ni Paulo Duterte. At ako sa tingin ko nga po, no? Dahil po sa sobrang stupid ng sagot nga po nito ni Paulo Duterte, mukhang hindi na po ito re-replyan ni Sandro. Kasi stupid na nga eh. Di ba? So yan no. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na rin content. So thank you, salamat and babush.